Buong pagmamalaki po naming ibabalita sa inyo na mula nung nag-umpisa ang aming programa, 128 na mga taong nawawala ang naibalik na namin sa kani-kanilang mga pamilya. At ang bilang na yan, patuloy pang nadadagdagan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Nakikita, Araw-araw na po kami naghahanap. natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na upos, konti-unti natutunaw. Tanging ko dasal, sana'y muli kang Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling, si Renato, inagaw ng Bukawe Pagoda tragedy ang kanyang magina. Simula noon, naging taong grasa na siya. Pero nung iuwi na siya sa kanyang probinsya, bigla naman siyang nawala. Po, may napansin po ba kayo na mga na nakakulay puting polo shirt tapos kulay cream na pantalon kaninang lumabas? Sir, napansin ko po sir, lumabas po, nagmamadali eh. Di mo ready dos, maliwa po eh. Si Jenny, binabaha ng problema. Ang anghel niyang si Angel, 2 taon nang nawawala. Kinakabahan na ako. Dahil sa 2 taon na hindi ko nakikita ang anak ko, mga kasama ko. Hindi ko alam kung makakasama ko pa siya. Si Lola Potensiana, broken-hearted. Ang magtatatlong taon na niyang kabiyak na si Lolo Pasiano, hindi pa rin nakikita. May happy ending kaya ang kanilang love story. Yung yung lungkot ba nga siyempre sa isang buong pamilya, kulang yung isa, di ba? Kahit papano maski siya pasaway, mahirap din yung kulang. Samahan niyo kami sa isang oras sa mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay niyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. sana'y muli kang makapiling. Ang mga taong grasa, pinandidirihan, iniiwasan. Pero bago natin sila husgahan, pakinggan muna natin ang kanilang mga istorya. Katulad ng kay Renato. Ito na yata ang pinakamalaking bangungot na dinanas ng mga taga-Bukawe. Ang pista ng mahal na puon sa Wawa, nauwi sa trahedya. Lumubog ang pagodang lula ng 500 katao. Mahigit 200 sa mga sakay nito namatay. Makalipas ang 13 taon, buhay na buhay pa rin sa alaala ni Renato ang kagimbal-gimbal na Bukawe Pagoda tragedy. Kasama kasi sa mga nasawi sa sakunang ito ang kanyang mag-ina. Abala raw siya noon sa pagtatrabaho nung nagpaalam ang kanyang asawa. Yung posisyon ng pagoda, panataan na yun. E nung taon na yun, tama yung anak ko, nagpunta sila ron. Yun na pala ang huli nilang pagkikita. Nabalitaan ko na lang na ang dami ron namatay dahil lumubog daw yung pagoda. Kahit nga hindi ko nakita kung ano talagang nangyari doon, yun lang, nabubuhay sa isip ko na isang pagoda, nawasak, nabuo, nagsigawan mga tao, ganun. Nakasama din ng anak ko, asawa ko. Sa pagkawala ng kanyang mag-ina, nawalan na raw ng saysay ang kanyang buhay. Naubos ang anumang natitirang pag-asa, nagpalaboy-laboy siya sa daan, kinalimutan ang sariling kapakanan hanggang siya'y maging ganap na taong grasa. Nung mula nung parang nawala na ako sa sarili ko, nawala naman akong pamilya, yun, nagpakalat-kalat na lang ako. Pag wala akong nahinging pagkain dito, minsan, nangangalkal kami. Baka sakaling may makuha akong pagkain. Dito sa kahabaan ng Libertad, namuhay na parang daga si Renato.
basurahan ang pinakatahanan niya. Mahina naman ang baga ko. Sa amoy ng basura, nagkaroon ako ng infeksyon sa loob. Kasi nagkaroon ako ng ika, rayuma. Yung sa dumating ang araw, hindi ko na nakaya. Nangayayat na ako ng gusto. Kaya hindi nakaya ng katawan hanggang sa paupo-upo na lang ako. At dahil nalugmok na siya sa matinding pangungulila, iniasa na lang ni Renato sa iba ang pang-araw-araw na ipantatawid gutom niya. Hindi na ako makakapagawa ng buhay dahil may hinang katawan ko. Umuupo ako dyan, nagpapalimot. Pero karamihan naman dito, dahil inuupuan ko ngayon, itong mga tindera, kung may sobra silang pagkain, lalo na sa tanghali, inaabot nila sa akin. Nangingi ako ng tutong sa mga dyan, sa kainan, mga kantin. Tutong sa kasabaw. Diyan na ako nasanay hanggang sa ngayon, tutong sa kasabaw. Salamat na ako pag may lumapit sa akin, naabutan ako ng talagang may ulam na kanin. Hindi kinahihiya ni Renato ang nanlilimahid niyang itsura. Sanay na rin siyang iniiwasan ng mga taong dumaraan. Hindi naman lahat ng tao makakaunawa. Meron talagang hindi. Ganun, madalas ko maranasan yan, iniiwasan ako. Wala tayong magagawa. Husga ng tao yun. Taong humusga sa'yo. Pero may nais iparating si Renato sa mga humuhusga sa kanya. Sabihin ko sa kanila, maganda nga mga suot nyo, pero kalooban nyo ba maganda? Ako marumi ako, pero tao ako. Na ganun sila. Lahat naman daw na mga pangyayari sa kanyang buhay may dahilan. Alam ko na, pagsubok lang ko eh. Kaya tinatatagan ko rin loob ko. Pero sa ngayon, sa nangyayari sa akin na ganito, buhay pa ako. Salamat pa rin ako. Pero hindi pala ulilang lubos si Renato. Dahil sa aming pakikipanayam sa kanya, nalaman naming may mga kamag-anak pala siyang iniwan sa Iloilo. Taong 1971, nung talikuran ni Renato ang kanyang pamilya sa probinsya. Away ko yung kapatid ko. Matanda sa akin. Ngayon, hindi ko na gustuhan yung sobrang galit niya sa akin. Binitin ako ng patiwaret. Tapos, pinagugulpi ako. Dito na raw siya nagdesisyong lumayas para magpakalayo-layo. Sa Maynila, nakilala niya ang kanyang asawa at bumuo sila ng sariling pamilya. Hanggang ang kanilang pagsasama, winasak ng trahedya. Ilang beses sila nagparamdam sa akin, parang sasalita ba na ayusin kong sarili ko, huwag kong pabayaan, tanggapin ko kung ano man. Yun naman hanggang sa ngayon, tuwing malala ko, yun, naiiyak. Kaya tanggap ko na rin na wala na sila. Pero lahat ng mga masasamang alaala, ngayon pipilitin na raw ibaon sa limot ni Renato. Minsan daw kasi sa kanyang panaginip, nagpahiwatig daw ang kanyang mag-ina na bumalik na siya sa kanyang mga kapatid sa probinsya. Ayon kay Renato, bunso siya sa 5 magkakapatid at Estrella Canaleza Danya raw ang pangalan ng isa niyang kapatid na babae. Base sa COMELEC, sa Tansa, Esperanza, Iloilo City, kasalukuyang naninirahan ang ate ni Renato, si Estrella. At dito namin siya ihahatid. Sa bisperas ng pag-uwi niya sa kanilang probinsya, si Renato sa isang paliguan, pilit binubura ang 2 dekadang pagkapit ng grasa at dumi sa kanyang katawan. Kinabukasan, sa pakiusap ni Renato, dumaan muna kami sa ilog ng Wawa sa Bukawi, ang ilog na umagaw sa kanyang mag-ina. Nais na raw kasi niyang isara ang madilim na kabanatang ito ng kanyang buhay. Herlinda, Rinalina anak, kayo na sanang bahala magpasensya sa akin kung hindi ko kayo tulungan noon. Sana maging maligaya na kayo. Ako naman, uwi na ako sa amin. Doon sa Iloilo, uwi na ako. Kaya sana kahit paano gabayan niyo rin ako.
Pagkagaling sa Bukawi, papunta na kami ng airport, pauwi ng Iloilo. Pero may kailangan munang daanan ng aming crew sa GMA Network Center. Pagdating sa opisina, nalingat lang sandali ang aming staff. Sunod na lang naming namalayan, wala na sa aming tabi si Renato. Po, may napansin po ba kayo na mama na nakakulay puting polo shirt tapos kulay cream na pantalon kaninang lumabas? Sir, napansin ko po sir, lumabas po, nagmamadali eh. Dumiretso sa kaliwa po. Agad naming sinuyod ang 4 na sulok ng istasyon, pero ni bakas niya, wala kaming nakita. Pati paligid ng aming opisina, inikot na rin namin, pero si Renato parang bula na nawala. Nakatakda na sanang umuwi ang dating taong grasa na si Renato nung bigla na lang siyang nawala. Nasaan na kaya siya? Makakauwi pa kaya siya sa Iloilo? Makalipas ang ilang linggo, wala pa rin kaming balita tungkol kay Renato, kaya naisipan naming muling balikan ang dating pwesto niya sa Libertad. Nagbabaka sakaling may nakakaalam sa kinaroroonan niya ngayon. Pero pagdating namin doon, laking gulat ng aming staff nang siya mismo ang aming nakaharap. Pasensya na po sana kayo kung hindi ko po tinuloy nung nakaraan kasi natakot po ako eh. Kaya hindi po ako nakapagpaalam sa inyo, umalis po ako ng GMA. Sa pagkakataong ito, sa akin na mismo ipinaliwanag ni Renato kung ano talaga ang nangyari. So ano nangyari ho nung dinala namin kayo dito, tapos bigla na lang nawala kayo? Nung nanggaling kami sa Bukawi, nag-aalay nga ako doon ng Bulaklak. Pabalik na kami dito. Talagang may pumasok na, sabihin natin na, pumasok na demonyo sa isip ko yun. Na talagang nag-isip ako na hindi na lang ako uwi, tatakas na lang ako, ganun. Kasi yun nga, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin, kung tatanggapin pa ako. Kung nandoon pa sila. Ganun, tsaka isa pa. Sakaling tumagal man ako ron, ano magiging buhay ko? Doon. Paano ako makakatulong sa kanila? So ano nangyari ho nung nawala kayo dito, yung bigla na lang kayong naglaho na parang bula? Saan ho kayo nagpunta? Paglabas ko rito, kung ano yung dinaanan namin, tinandaan ko rin. Yun, pagdating doon dyan sa EDSA, papara po ako ng boss, ng Ayala, yung kulay dilaw na Marikina, Autoline. Nakiusap lang ako na wala akong pera. Tinawa naman sa akin yung konduktor. Yun, doon ako bumaba sa LRT top. Tapos bumalik na ako dun Sa dati yung tambayan. Apo. Oh. Kasi nakita nga nila ako, doon pa rin ako. O ngayon ho, baka napipilitan lang kayo Hindi na po. iuwi namin Sa ngayon kasi, Iloilo. kung yung alis ko dito noon, doon naman ako pinaliwanagan ng mga tao lahat-lahat. Mali ang ginawa ko. Yun. Kaya malaking nga pagsisi ko, sabi ko sana, mabigyan pa ako ng isang pagkakataon. Hingi na lang ako ng sorry sa kanila. Marami po salamat. Kinabukasan, hindi pa man tumitilaok ang mga manok, sinundo na namin si Renato. Parang gusto na nga raw niyang hilahin ang oras at muli nang makapiling ang mga kamag-anak sa Iloilo. Lalong-lalo na ang paborito niyang ate, si Estrella. Maligaya ako. Katunayan nga eh. Kanina pa lang pag ano ng airport, gusto ko na doon kagad sa amin. Pero ako, masaya talaga ako. Excited ako sa ngayon. Mga ilang oras na lang o ilang minuto. Pag nakita ko mga kapatid ko, siyempre mangingibabaw yung lukso ng dugo, ganun. Bago pa man kami dumiretso sa Tanza Esperanza sa Iloilo City, ang lugar na kinalakhan ni Renato, personal na naming nakausap ang kinasasabikan niyang kapatid, si Estrella. Gusto ko lang sana malaman kung patay siya o buhay. Kung buhay siya, okay lang. Gusto ko malaman. Pero kung patay siya, okay rin. Malaman ko lang kung saan siya, kung nilibing siya o tinapon siya. Basta malaman ko lang kung buhay o patay. Siya lang naman hinahanap ko. Okay na iba kong kapatid siya lang. Kasi for 32
32 years, yun lang ang gusto ko. Yung makita ko lang siya. Black sheep daw kung ituring ng kanilang pamilya noon si Renato o guard sa kanyang mga kamag-anak. Nung bata pa siya, yung ama ko parati siyang sinasaktan. Para man battered ba. Tapos kapag umuwi siya, tinatanong siya kung anong dala, lasenggo. Yun, hinihinga ng pera yung kapatid ko. Posibleng naputol na raw ang pisi ng kanyang kapatid kaya naglayas ito at nagpakalayo-layo. Punta raw siya ng Maynila. Doon daw siya siyempre maghahanap ng swerte niya, umalas niya. Tapos after that, hindi na kami nakita hanggang ngayon. Masaya man si Estrella sa piling ng kanyang binuong pamilya, hindi pa rin nawaglit sa puso't isip niya ang bunso nila na si Renato. Kapatid ko yun eh. Hayop pa, kinukupin. Kapatid mo pa. Gusto ko talaga kasi kami na lang ang buhay eh. Kung buhay siya, gusto ko siya na lang kasi baka nag-iisa rin siya o ano. Gusto ko talaga. Kahit nang papano, kapatid ko yun eh. Wala na akong ibang kasama eh. Walang kamalay-malay si Estrella. Ilang segundo na lang, muli na silang magkakasamang magkapatid. Ang mga yakap ni Renato at Estrella sa isa't isa, tila binabawi ang mahigit 3 dekada nilang pangungulila. Kamusta ka to, guard? Mayo, nga away kagidya, bisang kanday bibo ko, no? Ay, ko tayo makadto. May asawa ka na, guard. Ay, sa pagoda. Pagoda tragedy. Di ba kaya bata, guard? Atay na food. Si Estrella, panay na ang pagluha, lalo na nung nalaman niya ang naging kapalaran ng kanyang bunsong kapatid sa Maynila. Nahawa sila sa akin. Di ka ginabalanta ka, mapu. Ayoko nga sana umuwi na eh. May kapatid pa ako dito. Kaya pinumbinsin nila ako na umuwi. Dari ka na lang, guard. Gulang ka na, guard mo. Ba't di mo nagani sa November 1? Dari ka lang. Walang masama sa pakikipagsapalaran para lang magkaroon ng mas maayos na buhay. Pero sa oras na tayo'y mabigo, lumingon lang tayo sa ating pinanggalingan. Malay natin, nariyan pa rin pala ang iba pang mahal natin sa buhay na handa tayong samahan. Sa oras na muli na tayong magpapakatatag para harapin ang bagong buhay. Sa edad na 6 na taon, naglayas ang batang si Angel at 2 taon makalipas ang kanyang paglisan, nangangapa pa rin ang kanyang ina na si Jenny kung saang lupalop na padpad ang kanyang anghel. Sa mga bagyong katulad ng Milenyo na dalay malalakas na hangin at buhos ng ulan, isang lugar sa Metro Manila ang pinangangambahan lalong malubog, ang bayan ng Malabon. Pagkatapos ng unos, heto, patuloy ang kanilang buhay. At patuloy pa rin ang kaliwat kanan nitong problema sa baha. Dito sa Malabon, ipinanganak si Jenny, 30 years old.
Pero katulad ng lugar na kanyang pinagmulan, nakalubog din siya ngayon. Hindi sa baha, kundi sa mga problema. Walang trabaho ngayon si Jenny at may sakit pang kanyang asawa. Ang ina naman niyang kumakargo sa kanila, heto, na-stroke. Lahat ng ito, lalo lang nagpapabigat sa isa pa niyang dinadala, ang 2 taon ng pagkawala ng panganay niyang si Angel. Nandito lang sa bahay nag-aalaga ng bunso niyang kapatid. Nagkayayaan yung magkapatid kasama yung kapitbahay ang pumunta ng Langaray. Tapos nakaramdam ang gutom ang kapatid niya umuwi. Pero niyaya niyang kapatid niya ayaw itong umuwi. Pati ang kapitbahay namin nakauwi siya ayaw niya. 6 na taong gulang pa lang noon si Angel pero nuknukan na raw ng tigas ng ulo. Kung hindi nangingikil sa paradahan ng mga tricycle, nananalisi ng mga tindera sa palengke. Minsan pag may pera kaming nakita niya kung saan niya namin nailagay, doon niya kinukuha niya yung pang-ulam namin. Ang mga pagre-rebelding ito ni Angel, hindi mabatid ni Jenny kung ano ang pinag-uugatan. 2 araw-araw matapos mawala si Angel, nakita pa ito ng kanyang tiyahin. Sabi niya, uwi ka na. Nahanap ka na ng mama mo. Ilang araw ka na nawawala. Sabi niya, hindi iyak yun. Hindi ko alam kung bakit niya nasabing hindi ako iiyak. Masakit sa amin yun. Masakit lalo na sa akin dahil ako ina nun eh. Ayon sa mga magulang ni Angel, 8 taong gulang na raw ito ngayon. Kayumanggi ang kulay nito, singkit ang mga mata, at medyo matambok ang pisngi. Sa kasalukuyan, sari-saring mga panaginip ang bumibisita kay Jenny. Minsan mapapanaginipan ko na lang siya. Nasa isang pamilya daw. Nasa isang pamilya na kumukup-kup sa kanya. Minsan sinundo ko raw siya, hindi siya sumama sa akin. Uwi na tayo. Namimiss ka na namin eh. Uwi na tayo. Bumalik uli siya sa pamilya na yun. Ayun, yung mga napapanaginipan ko madalas sa kanya. Pero hindi ba't ang sabi ng iba, ang ating mga panaginip, kabaliktaran ng tunay na mga mangyayari sa ating buhay. Sa minsan naming pagbisita sa Manila Boys Town Complex, nagdala kami ng mga larawan ng mga nawawalang batang inilapit sa aming tanggapan. At isa sa mga larawang ito, tila raw namumukhaan nila ang larawan ni Angel. 2 taon na raw ang batang ito sa kanilang pangangalaga. Si Angel, napulot ito sa Part in a Ride, Loton, Manila, na isang vendor na edad 17 years old. Nung nakita siya doon, pag-galagala siya, turnover siya sa malapit na pulis na presinto doon sa Loton. 3 buwan daw matapos may pablatter ang pagkakapulot kay Angel, dinala na siya rito sa Boys Town. Anong pangalan mo? Tunay mong pangalan? Angel po. Angel ano? Piliedo? Hindi ko po alam. Hindi mo rin alam. Yung pangalan ng nanay? Kenny po. Jenny lang. Kapatid? Hindi ko po alam. Nakalimutan ko na po yung pangalan niya. Hindi mo alam. Binigyan si Angel ng apelyido ng Boys Town. Sa talaan nila, siya ay si Angel Mendez. At sa pagpapalit ng kanyang apelyido, tila kasabay na rin ito ang pagbabago ng kanyang ugali. Hindi siya bully, hindi siya palaaway. Sa mga peer group niya, he goes along well. Masunurin din daw at masipag mag-aral si Angel. At sa mismong bibig niya namin natuklasan ang dahilan kung bakit niya nilisan ang kanilang tahanan. Kasi po nag-away po yung nanay ko sa tatay ko. Yung gabi na po, lumayas na po ako. Pero tila iwinaksi na ni Angel ang alaalang ito dahil ngayon, iisa na lang ang kanyang pinakaaasam. Tanggalin mo muna yung kamay mo. May tanong mo kung gusto niya umuwi. O gusto mo na umuwi, Angel? Ha? Angel? Ha? Gusto mo na umuwi? Opo. O. Kung sakaling makita natin yung magulang mo, nanay mo, halimbawa,
Uwi ka na ba? Opo. Bakit mo nasabing uwi ka na? Miss ko na po namin. Hindi na namin hinayaan pang tumakbo ang mga sandali. Sinundo na namin agad si Jenny para muli silang magtagpong mag-ina. Ilang sandali lang, nakarating na kami sa Boys Town. Kinakabahan ako. Dahil sa 2 taon na hindi ko nakikita ang anak ko, mga kasama ko. Hindi ko alam kung makakasama ko pa siya. Hintay pa rin ako sa kanya. Good afternoon, ma'am. Ma'am, nagtatanong lang po kung meron po kayong anong bata po rito. Angel po pangalan, Angel Dave Ilustrasimo. Ang pangalan kaming Angel dito, pero ang pangalan ay Angel Mendez. Na, ito pa hawig niya, oh. Ito ba siya? Opo, siya po yan. Nung ano siya eh. Bata pa po siya niyan eh. Oo, yun siya, oh. Angel Mendez na siya. So, naka-2 buwan ako siya doon. Ang anghel na tila hinugot ng langit kay Jenny. Heto, tila ibinaba na muli sa lupa para muling makapiling niya. Layas ka ng layas, ha? Unti-unti, sinubukan ni Jenny na ibalik sa alaala ng anak ang mga taong naiwan nito nung siya'y nawala. Ikaw pa yun, oh. Ayan, oh. May kapatid mo, ayan, oh. Iniwanan mo, maliit pa lang, ngayon malaki na. Kilala mo siya, be? Kilala mo si kuya? Be, akap mo si kuya, dali. Akap mo si kuya. Akap, dali, kuya. Akap. Akap mo si kuya. Akap, dali. Pero may isang taong hinahanap-hanap ng puso ni Angel. Sa bahay. Kasi po si tatay. Doon. Sa bahay, may sakit papa mo eh. Umiyak. Ang 2 taon nilang pagkakawalay, dinaan na lang sa pagbaha ng kanilang mga luha. Panalalayo pa nga ako mo sa akin yan, ha? Hindi mawawala ka na naman, di mo na naman ako makikita. Tama. Wala ko sa'yo na paano ka na. Wala ko na paano ka na. Wala ko na paano ka na, anak eh. May katagalan man bago dumating ang solusyon sa ating mga problema, hinding-hindi dapat mawalan ng pag-asa. Dahil kahit pilitin man daw tayong palubugin ng mga unos, hindi maglalaon, sisikat din ang liwanag. Nasa atin na lang kung paano ito maaaninag sa likod
ng mga ulap. Dasal ng bawat nilalang, may makapiling habang buhay. At para kay Lola Potensiana, sagot sa panalangin niyang yan, si Lolo Pasiano. Ang problema, 2 linggo na itong nawawala. Love makes the world go round. Ito malamang ang motto ng mga taong pinana ni Cupido. Mga taong in love na in love. Ang sumpa nila sa isa't isa, sila'y magsasama. Kahit pumuti na ang kanilang mga buhok. Tulad na lang nina Lolo Potensiana at Lolo Pasiano. Kahit ngayon na pawang kulubot na ang kanilang mga balat, nananatili pa rin ang pagmamahalang mula pa nung kanilang kabataan. Abot siya ng sulat na sikreto, ganun. Ako ganun din, no? Minsan sulat din na sikreto. At sa isa sa mga love letter, nakasaad ang mismong pag-alok sa kanya ng kasal ni Lolo Pasiano. Naalala ko doon, yung ganun na gusto niyang magpakasal na kami. Marami bang mga nililigaw din sa inyo na ibang lalaki? Meron din naman, pero siya lang talagang Subok na matibay, subok na matatag. Parang komersyal nga raw ng bangko ang kanilang pagsasama. Nakakalungkot nga lang isipin na si Lolo Pasiano na una nang inanod ng katandaan. medyo may siya konti, may pagkalimot na rin. Sa katandaan na siguro. Medyo pasaway siya. Sa kabila nito, ni Katiting, hindi raw nagmaliw ang kanyang pagtingin sa kanyang kabiyak. Ngunit ang dating kinikilig na si Lola Potensiana, ngayon matinding lungkot ang nadarama. Ang nagpapatibok kasi ng kanyang puso, 2 linggo nang nawawala. Madalas nga raw na lumalabas-labas si Lolo Pasiano para mamasyal. Ngunit nung umalis ito noong September 14, hindi na ito umuwi pa. Dito na dali-daling naghanap ang nag-aalala niyang pamilya. Yung lungkot ba nga siyempre sa isang buong pamilya, kulang yung isa, di ba? Pero bigo pa rin silang makita si Lolo Pasiano. Umuwi ka na sana. Kasi siyempre kami nag-aalala din. Pati mga anak mo, mga kapatid mo. Ayon kay Lola Potensiana, 69 years old na si Lolo Pasiano at medyo ulyanin na raw ito. Maputi na raw ang buhok nito habang nakausli naman ang mga daliri sa paa. Pero tila mabubuo ng muli ang nadurog na puso ni Lola Potensiana. Dahil sa aming regular na pakikipag-ugnayan sa RAC o sa Reception and Action Center sa Kamuning, nalaman namin na merong dinala ritong isang matanda na tila tumutugma sa mga deskripsyon ng one and only ni Lola Potensiana. Ang pangalan ng tinutukoy ng RAC, Pasiano Jacobo raw. Ayon sa mga taga-RAC, natagpuan daw si Lolo Pasiano na natutulog sa may Quezon Memorial Circle. Marumi at nanghihina. Nasasabi lang ni Lolo Potensiano yung pangalan niya, pero yung address niya hindi niya mabanggit. Nalilimutan man ni Lolo Pasiano ang pangalan ng lugar na kanyang pinagmulan o pangalan ng sino mang kamag-anak, may isang pangalan naman daw ang tila nakaukit na sa kanyang alaala. Meron kayong asawa, Lolo? Mayroon. Ano pong pangalan ng asawa niyo? Si Potensiana T. Jacobo. Bakit niyo po nagustuhan si Lola Potensiana? Nagustuhan ko siya dahil sa mga pag-ibig. Anong binigay niyong regalo sa kanya noon? Ang binigay ko sa kanyang regalo, letter. Ano po yung nakasulat sa letter na yun? Ang nakasulat doon sa letter nga ako ay ibigin ako niya. Ang mga alaalang ito, lalo lang nagpapasabi kay Lolo Pasiano na muli nang makasama ang babaeng iniharap niya sa dambana. Talaga gusto ko umuwi. Gusto ko sa amin umuwi dahil nalalaman ko na ako ay umuwi at matutulungan ako nila doon.
Kaya naman agad na naming binalikan si Lola Potensiana at ang kanyang mga anak sa Taguig para dalhin sa RAC. At tila nakukutuban ni Lola Potensiana ang nalalapit nilang pagkikita. Napansin kasi namin, suot niya ang kulay ng pag-ibig. Yun, swerte yun yung pula. Kaya pula yung suot ko dahil nararamdaman ko may pag-asa pang makita namin siya. Magtanong lang po kami kung meron po kayo na kuha ganitong ano? Ano yung photo asawa niyo? Opo. Pasiano Jacobo? Flores. Opo. Pasiano Jacobo Flores. Nandun po sa labas. Tingnan niyo po kung siya yung puyo. Saan ka napunta? Ba't napunta ka dito? Ha? Di ba lumabas ka lang sa bahay? Oo. Saan ka napunta? Kay paglabas ko, asus, Ba't na nakarating kayo ng Quezon City naman? ayun, nakarating yan. Ang layo, sobrang layo sa bahay natin. Hindi naman siya. Bikutan tayo. Bikutan tayo? Oo. Pag tinanong ka, sana sinabi mo bikutan. Ika nga nila, the more you hate, the more you love. Sabi ko, huwag ka lalayo. Di ka kasi sa akin nakikinig, di ba? Yung na kayo sa bisinito ng bikutan ko. Oh, doon ka lang sana lalabas-labas. Yun ang sinasabi ko. Eh, minsan, nagagalit ka sa akin. Di ba? Oh, yun ang sinasabi ko. Nga, pinoproteksyonan kita para hindi ka nga maligaw. Pero nung natapos na ang paninermon ni Lola Potensiana, pagmamahal na lang ang nadarama niya. Ano yung paa mo masakit? Di ka makaapak? Si Mas, na eh. Ay, kayo na Ito? Ito? Masaya ka daw, nakita mo pa rin kami? Oo. Siyempre, ganun din kami. Masaya nga nakita ka pa rin namin. Na nakita pa rin siya. Sabi nga nila, love always finds its way. Dahil ang mga pusong nagmamahalan, paglayuin man ang tadhana, nakatakda pa ring muling magkita. Ito'y para maipagpatuloy ang nabimbing love story nila. Mahal pa rin kita. Maski laging galit ka sa akin, mahal pa rin kita. Mahal pa rin ko si 128 na mga taong nawawala, nahanap na sa inyo pong tulong. Kaya't kung meron po kayong impormasyon tungkol sa mga taong nawawala, makipag-ugnayan po sa amin. SMM Action Center, GMA Network, EDSA, Diliman, Quezon City. O tumawag sa 928-7021, Local 3011. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.